Jason sa Eric Celis inireklamo ng NBI dahil sa peking PBBM report. Pag-retire mga kababayan, imbes na gumanda yung reputasyon, naging fake news peddler. Army chiefs approves court-martial proceedings for Colonel who withdrew support from Marcos. Active member siya na gano'n. Nag-post siya na nag-withdraw siya ng support sa ating Pangulong Bongbong. News 5. Biglo sa Senado, magiging malaking kawalan umano para sa Senado sina Senator Bato de la Rosa, Bongo sakaling maaresto kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ako pong muli si Dante Maravillas. Magaganda yung balita ngayon mga kababayan ito. Sabi dito, NBI files cyber libel charges against former newsman and YouTuber over fake presidential medical reports. Pinaila na po si Jason Sa. Tapos si Jeffrey Celis. Yan ang makuha ninyo, mga buang kayo. Jason Sa, Eric Celis inireklamo ng NBI dahil sa peking PBBM reports. Itong si Eric Celis, di na tayo magtataka kasi dati ito, alam na ko saan galing ito, mahilig sa mga kwentong fake. Pero si Jason Sa, veteran journalist siya dati, nag-retire. Pag-retire mga kababayan, imbes na gumanda yung reputasyon, naging fake news peddler, nadikit lang mga kababayan sa mga Duterte. Wala na po. Tuluyan na sinira ni Jason Sa yung kanyang profesyon bilang isang legit na journalist. Ito yung nag-invite sa akin, si Jason Sa mga kababayan. Di ba nagkinto ko sa inyo? In 1995, pumunta kami ng Maynila ng aking kumpare to promote Ibalong Festival dito sa Legazpi. Pumunta kaming ABS-CBN, DCMN, nag-guest po ako. Sa yung anchorman, Mel J, kaya lang absent sa radyo po. Si Mel Chanco, absent. So siya yung nandun sa programa. In-interview ako mga kababayan to promote Balong Festival. In-invite niya ako to join ABS-CBN 1995. Sabi ko, paano? Mag-submit ka lang niya ng biodata. May bakantean niya dito pare kasi nasyak siya. Tinanong ako ng personal assistant niya. Taga-radyo ka niya. Siyempre, magsalita ako, radyo ang dating. Nasyak siya. Sabi ko, production manager. Kala lang, municipal councilor ako dito sa amin noon. Kaya nag-refuse ako na ma-assign sa Maynila. Maiwan ko yung trabaho ko bilang elected official. 1995. Napakabata ko pa noon. 27 years old yata ako. Tama. 27 years old. So nagpa-assign na lang ako dito as correspondent ng DCMN, ABS-CBN. So nagre-report na lang ako sa kanila. Morning program ni Kabayang Noli Di Castro. Pati kay Ate Xiaoy, naka-report ako yung programa niya sa television. Programa niya sa television po. Ba't niya, Mr. Maravillas, nag-report ka pati sa programa ni Ate Xiaoy? Para imposible naman na niya. May bagyo noon kasi dito sa amin. Tapos nag-fundraising sila. Uso yung fundraising campaign. Telethon. Nag-telethon sila. Pina-report ako. Siyempre, magre-report ako sa ABS-CBN. Is pinasok ako sa television, sa programa niya, kasi may telethon nga, campaign. Programa ni Ate Xiaoy na di Sharon Conita Xiao. Nag-report ako doon. Sinayang ni Jason Sa yung kanyang karir. Pagdikit sa mga Duterte, naging fake news peddlers na tuloy. Naging fake news peddler. Ibigay ko sa inyo yung kwento mga kababayan. Ito yung inabot nila ni Eric Celis. So, sabi dito sa balita ng galing mismo ito sa National Bureau of Investigation yung press release. NBI files cyber libel charges against former newsman and YouTuber over fake presidential medical report. Yung tungkol sa diverculitis ng ating Pangulong Bongbong na nagpalabas sila ng medical record mula sa piniki pati yung logo ng St. Luke's para siraan yung ating Pangulo. So yun, pinailan sila ngayon for alleged dissemination of false medical information concerning President Ferdinand Marcos Jr. The charges follow a targeted cyber surveillance operation
conducted by the NBI Cybercrime in January 2026, which identified two primary sources of misinformation. So sila pala yung nagpakalat talaga noon. Tapos kayo ngayon, cyber libel. Susunod yan, may pusas na din. Itong siya, kalad ka rin yan ng NBI. Pag nailabas na yung warrant of arrest, maubos po yung mga DDS, pati mga senador. Maubos sila kasi masasaman ugali ninyo. Yan ang makuha ninyo. This include Jose Yumang Sonsa. Yumang pala yung Jose Yumang Sonsa, also known as J. Sonsa, for posts made via his Meta sa Facebook po. Tinanggal nila, na-screenshot na. Mga loko kayo. Di ba? At saka, si Jeffrey Celis, Jeffrey Luces Celis, also known as Ka Eric Celis, for content broadcasted via his YouTube channel, which commands nearly 10 million total views. Kita ninyo. Supported po sila ng mga trolls. Pag nag-share sila ng mga fake news, ang ginagawa nila, minamassive, share. Kaya sabi ko itong mga fake news peddlers, sa pagpapakalat ng fake news, laging nagba-viral. Bakit nagba-viral po? Tinutulungan ng mga trolls nila. Marcos wants more mega-wide style plans to fast-track 40H homes. Nag-distribute siya ng mga bahay, napakagandang mga kondo. Yan ang gusto nilang patayin na, at least sa fake news. Pagpakalat ng fake news, tapos pakalat sila na may colon cancer. In an era where information can rapidly influence public opinion, public perception, we remind all stakeholders that freedom of expression carries with it the responsibility to ensure accuracy and accountability, sabi po ni NBI Director Attorney Angelito Magno. Director Magno emphasized that the Bureau remains committed to policing the digital space to prevent the spread of malicious misinformation. Ito talaga po, isinasadya nila. Hindi yung nagkamali lang, hindi talaga. Sa amin, nangyayari din na halimbawa sa mainstream kami, nung nasa mainstream, kinokorek namin na mali kami na pagbabalita, yung buhay, aksidente halimbawa, na i-report na patay na, immediately once na-realize namin mali after thorough verification, kinokorek namin. Iyan ang tawag dyan, responsible journalism. Alam yan ni Jason siya kasi galing siya sa mainstream, malalaking company, ABS-CBN, GMA, UNTV. Diyan siya galing. Nang mapunta sa SMNI, madikit mga kababayan sa Duterte, ayun na po, naging fake news peddlers na po, propagandista na po siya. Nawala na sa hulog yung utak ni Jason sa hanggang ngayon, ang ilig-ilig mag-intriga. Hindi man siya dati ganyan. Di ba? Nanonood tayo. Nanonood ako mismo personal sa kanya. Doon sa programa nila ni Mel Chanco na Mel NJ, Sunday. Senior siya sa akin sa radyo, sa broadcast. Si Jason, matanda na din. Sinira ni Jason sa ang kanyang profesyon. Ito na yun ngayon. Pati yung pagkatao niya, di ba, nahuli siya. Stapa yung kaso. 2 years ago yata yun. Sa sobrang pangangailangan siguro. Wala nang pumapatol sa kanyang malaking network kasi after SMNI na nasara. Pumapatol na po sa mga kung ano-ano na lang. Para lang mabuhay siguro. Huwag na lang pa ganyan po. So, tumanda si Jason sang paurong. He is a disgrace, mga kababayan, sa media profession. Talagang sinasadya niya yung pagpakalat ng fake news. He noted that while the NBI respects the fundamental right to free speech, it emphasizes that this right is not absolute and does not grant a license to infringe upon the rights of others as a matter of law and public responsibility. Once freedom of expression ends when the rights of another are violated, may limit po ang freedom of the press, freedom of expression. Yan o. Pag na-violate mo na yung rights ng ibang tao, tulad ng ating Pangulo, hindi pa pwedeng ganyan, mga kababayan. And he is well aware of that. Bilang dating broadcast journalist, nasa mainstream, tinuturo yan sa amin.
sa Broadcast Code of Ethics, Ethical Standard ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. KDP member. Member kami ng KDP. Di ba po? So yan ang unang balita, mga kababayan. Kaya sa susunod, itong mga taong ito, malamang pag nalabas na yung hindi sila sumurrender, sabay-sabay sila na kakalad ka rin. Filing pa lang, mga kababayan. Ngayon, may isa pa na pinailan, breaking news ngayon. Yung Colonel, mga kababayan, Colonel Odi Munggao, breaking news siya ngayon. Naalala ninyo to? Army Chiefs approves court-martial proceedings for Colonel who withdrew support from Marcos. Active member siya na nag-post siya na nag-withdraw siya ng support sa ating Pangulong Bongbong na brainwash ng mga DDS. Ito ngayon ang inabot niya, mga kababayan. Pinailan ng kaso. Court-martial siya ngayon. Will face a general court-martial. A senior official revealed on Monday. Ngayon pa lang, basahin natin yung balita. Colonel Odi Munggao, nasira yung buhay. Sabi ko sa inyo, pag dumikit kayo dyan sa mga Duterte, masisira ang buhay ninyo. Maayos yung buhay ninyo, masisira. Ito na, court-martial. Colonel Odi Munggao, a Philippine Army official who posted on social media his supposed withdrawal of support from President Marcos Jr. will face a general court-martial. GCM, a senior military official, revealed. Lieutenant General Antonio Navarrete, Philippine Commanding General, said he already approved general court-martial proceedings to try Munggao for alleged violation of Articles of War 63, which penalizes disrespect toward the President, Vice President, Congress of the Philippines, or Secretary of the National Defense. Pag nasa military ka, uniform personnel ka, huwag kang sasama sa pamumulitika. Pero pwede ka magsumama. Pero malalagay sa peligro yung karir mo. Bawal sa'yo yan. Kung gusto mo, umalis ka na. After na mag-resign ka, pero kung nasa active member ka pa, active service ka, huwag. Apolitical yan. The PNP, the Armed Forces, the other uniformed personnel, a political organization. Huwag kang nakikisawsaw sa politika. Umalis ka muna, sumawsaw ka na sa politika. Kung kandidato ka, kung maging critics ka, pero huwag kang susobra. Kasi ganun din, makakaso ka cyber libel or kung ano pa tulad ng isang retired general, kinasuhan. Sino nga yun? Si Pukis. Yun ang peligro mo. Imbes na magre-retire kang tahimik, hindi istorbado yung possibly maapektuhan yung retirement benefits mo, pension. Sinira ninyo yung buhay ninyo sa kalukuhan ninyo eh. Nagpagatong kayo dito na biktima kayo ng mga fake news peddlers. Propaganda galing dito sa mga fake news peddlers. Ito ngayon ang inabot niya. Lieutenant General disrespect. Articles of War 63 states that any officer who uses contemptuous or disrespectful words against the President, Vice President, the Congress of the Philippines, or Secretary, pati ba hindi lang sa Presidente, Vice President, pati Congress, or Secretary of National Defense, shall be dismissal po, from the service or suffer such other punishment as a court-martial may direct. Mga kababayan, ang inabot nito, Colonel Munggao, Odi Munggao. Munggao was earlier relieved as commander of the Training Support Group under the Philippine Army's Training Command, TRACOM. Ganda ng position mo. Pagkatapos, sinugal mo dyan sa mga patapon. Di damay ka, tapo na ngayon yung karir mo. Tinapon mo lang. Pero ito, yung mga DDS, siyempre, sasaklolo sila. Lalo yan gagatungan. Sasabihin nila, hero, itong si Odi. Yun ang gagawin nila, mga kababayan. Papalabas sila ng mga statements ng panghanga. Talaga niyang kahanga-hanga. Isa kang bayani. Bayaning mga bugo kayo.
hanggang doon na lang kayo, tapos nasira yung pamilya sa kakagatong ninyo, nasira yung profession niya. Right now, the investigation of Tracom has been completed and had already here for the General Court Martial. Sabi po ni Navarrete sa isang press conference, mga kababayan, sa Camp Aguinaldo. We are already preparing for it. We will still hold a meeting for the composition of the CGM. But I already signed a document on the composition and will finalize soon. O, di ba? Talagang pagsisisi po, nasa huli. The Army Chief explained that a probable cause niya was established during the course of the investigation of the Tracom, which is why the convening of the General Court Martial was necessary. Last January 9, the Army confirmed that Mungao had been relieved from his duties after he allegedly posted a statement online indicating his withdrawal of personal support from President Marcos amid ongoing issue of corruption in the government. Misinformed na brainwash ng mga propaganda ng mga DDS tulad ni Jason Za saka ni Celis. Kernel ka, nagpagago ka dito sa mga taong ito. Di ba? May nang nilalang ka, nakikinig ka dyan sa mga taong yan. Kernel ka, edukado ka, sinayang mo yung mga sakripisyo mo pagpasok mo sa military. Alangan man hindi mo alam na hindi po pwede ang gano'n. Natokso, mga kababayan, kasi na brainwash. Huwag kasi nakikinig sa mga propaganda ng mga DDS. Malalason talaga yung utak ninyo pag ganyan. Bombarded ka ng fake news. Kaya never tayo nakikinig sa mga taong yan. Kasi alam natin yung totoo. Yung ating Pangulo mismo yung nangunguna sa paglaban sa corruption. Pagkatapos, binabaliktad nito mga DDS. The post allegedly read, I, Colonel Odi A. Mungao, I'm withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Enough is enough. The Filipino are worth fighting for. Ano ka ngayon, inabot mo? Worth fighting for, ha? Yan ang inabot mo. Mungao, who apparently was on a New Year's break, when he made the post, immediately surrendered to the Tracom for an investigation. Popos-pos ka tapos bigla kang sumurrender. Kinausap ng kanyang commander, ano yung ginagawa mo? Ba't nagpo-post kang ganyan? Sino yung naka-influensya sa inyo? Na-influensya ng mga DDS na mga bugok? Major General Michael Lohico, commander of Tracom, and Mungao's immediate supervisor said, Mungao, considered a senior officer in the Army, o kaya naman pala, has been passed over for career advancement na lampasan twice already, and this reality could have weighed heavily on him. Sumama yung loob. Wala man dyan kinalaman yung ating Pangulo kung bakit hindi ka na-promote. Nakikita ba ng ating Pangulo yung mga every officer? May supervisor ka, may mga kasama ka dyan na in charge sa career advancement. Hindi ka nirecommend, nalampasan ka. Tinanong mo sana sila, ba't sa presidente ka magre-reklamo? Hindi ka man siguro kilala, personal ng Pangulo. So possibly, ang problema within you, within your organization, itanong mo kung bakit ka nalampasan twice sa promotion. Minsan siguro may sipsipan dyan sa loob. Di man yun na nawawala sa promotion po. May ganun talaga. Kasi sabi nga po, koneksyon, kasama yon. Once you are now a colonel, pagpataas na yan, kasama na dyan lagi yung palakasan, political influence. Wala ka sigurong sponsor. Naghanap ka sana ng sponsor mo din. So yun, mga kababayan, Navarrete said Mungao later deleted his social media post but the Tracom was able to validate it after he admitted to posting such a statement. O, diba? Na-document. Yes, the statement was his. And he immediately said he posted that, the top army official shared. Tracom is already here for GCM, for General Court Martial.
nagmi-meeting pa yung composition. Meron ng pinirman sa composition and it will be malapit na. It is, siyempre, article of war yun. 63, disrespect. Tapos na po yung investigation sa kanya sa TRECO and is already here for GCM, for General Court Martial. Nagmi-meeting pa yung composition. Meron ng pinirman sa composition and it will be malapit na. It is, siyempre, article of war yun. 63, disrespect. Tapos na po yung investigation sa kanya sa... Yeah. So yun ang maiksing statement po sa press con na ginawa po kanina. Si Lacson, mga kababayan, sabi dito, I'm just protecting our legal system, Lacson says on ICC warrant stands. Medyo yung mga statements ni Ping Lacson, mga kababayan, ay parang, siyempre, kasama niya sa Senado, nalulungkot daw siya. Kasi sitwasyon nila ngayon sa Senado. Big loss sa Senado, sabi dito sa report ng News 5. Big loss sa Senado, magiging malaking kawalan umano para sa Senado sina Senator Bato de la Rosa, Bongo sakaling maaresto kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity. Ayon kay Ping Lacson, matatanda ang tinukoy ng International Criminal Court ang dalawang senador bilang co-perpetrators o kasabwat umano ni Duterte sa common plan para sa pagpatay sa drug suspects. Yan nakakabala at nakakalungkot na kung sakaling sila ay maaresto dahil pagbawas ang Senado, madideprive ang ating mga kababayan sa mandate na binigay sa kanila. Ang sabi ng dalawa ay willing sila na makasama. Masaya silang kasama si Digong. So ito na ang katuparan ng kanilang wish. Di ba? Dapat masaya kayo, mga DDS, kasi sa wakas, matutupad na yung kanilang mga sinabi na gusto nilang makasama kasi mahal na mahal nila yung kanilang tatay. Nilinaw ni Lacson kasi siguro binasi Lacson mga kababayan sa kanyang statement. Ito yung kanyang paglilinaw. Senate President Pro Tempore Ping Lacson clarified that his view niya that any arrest that the International Criminal Court may issue should be subjected to the country's judicial processes was not intended to shield Senators Bongo and De La Rosa. To those who criticize my opinion on the need for a corresponding domestic court order before the ICC warrants of arrest against our fellow senators and others may be implemented, let me be clear. What I am protecting is our country's legal processes as enshrined niya in Article 3, Section 2 ng ating konstitusyon. Sabi niya sa kanyang post sa X. He issued the remarks after he was criticized on social media for suggesting that any ICC-issued warrant targeting Go and De La Rosa should first undergo domestic judicial processes, allowing them to exhaust available legal remedies. I think hindi na ito mangyayari na mga gusto ninyo. Hindi na ito mangyayari. Sabi ni, once na lumabas yung warrant of arrest ng ICC, kinostro sa Interpol, immediately implement nila. Forthwith, walang delay. Hindi tulad sa forthwith na 6 months delayed. At in-archive na lang yung impeachment complaint laban kay Sara. Ito yung totoong forthwith. Sigurado pag lumabas na yung ICC warrant, mga kababayan, hindi man siya i-announce tulad ng nangyari kay Digong, hindi man in-announce. Basta pagbalik ni Digong, may nakaabang ng mga pulis sa airport. And forthwith, sinakay sa Gulfstream, diniliver pa dahil. Yun ang mangyayari din. Sabi yan ni Jose Castro, kung ano niya yung ginawa kay Digong, yun ang mangyayari. Kuwan ko sa inyo. I-replay ko sa inyo yung kanina press briefing ni Jose Castro. Forthwith siya, mga kababayan.
Yan o, tinanong ng media. Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017, at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yun naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po Tapos, naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po ba magkagulo? Kung ang Correct. pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismo kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. At ito ay maling-mali. So kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Pongo, Senator Bato, na hindi na magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni naman na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So, makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the palace say to those current and former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo nagtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ang panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag ka may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement.
Ayun. So kung babantayan sila, Forthwith. sayang wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Rimati na. Maraming salamat. Next question mula kay Tina Moralit ng Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit, mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, mayroon ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Ma'am, on another topic po, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng Chinese Embassy makailan na nagbibigay ng warning that the escalating political rhetoric against Chinese Ambassador Cheng Huan and calls to replace him could jeopardize millions of Filipino jobs? Unang-una binanggit na po ng Pangulo nung tinanong tayo mismo, kayo po nagtanong sa atin, kung ang issue tungkol sa pag-declare ng persona non grata. At sabi po ng Pangulo dyan, hindi na kailangan tapusin ang question mula sa media dahil ang sagot niya po ay no. Hindi po kinakailangan palitan. Ang pag-escalate ng tension sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Sunod na tanong mula kay Chloe Ofan ng Business World. Good afternoon, Yusek. Is the President open to removing VAT exemptions for seniors and private schools as urged by the OECD to strengthen revenues? Has he discussed the recommendation with his economic team? Ngayon, Ms. Chloe, wala pa pong napag-usapan na itanong ko po mismo ang Office of the Secretary at hinahanap ko rin po sa ngayon ang katugunan ng Secretary of Finance. Sa ngayon wala pa po napag-uusapan. Kung meron pong detalye patungkol dito ay ipapaabot agad po namin sa inyo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, bukod sa anti-political dynasty bill, may ilang mga mambabatas din ang nagsusulong ng charter change. So ano po ang posisyon ng Pangulo sa charter change at bukas po ba siya sa political amendments o limitado lamang sa economic provisions? Sa ngayon po, hindi po yan napag-uusapan sa anumang pagpupulong. Hindi po nabibigyan ng pansin kung ano man po ang suwestyon patungkol sa charter change sa ngayon. So kung mailalatag po nila malamang kung ano po ang nalaman dito, saka pa lamang po ito bibigyan ng pagkonsidera ng Pangulo. Pero sa ngayon, wala po talaga na pag-uusapan tungkol dyan. Ma'am, sakali pong magkaroon ng plebisito, susuportahan po ba ito ng administrasyon? Depende po sa nilalaman ng charter change. Sa ngayon po, muli, wala po na pag-uusapan tungkol dyan. Salamat. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Quick lang po. What does the Palace think about the proposal of the Department of Education to implement trimester on the next school year? Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd, na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpropose.
So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. May panawagan po yung Alliance of Concerned Teachers na sana magkaroon muna ng public consultation. Do you support the idea? Do you support this call? Mas maganda naman po talaga na pinag-uusapan lahat ito ng mga stakeholders, ng mga interested parties, lahat po, para po ma-reach out ma-reach yung pinakamagandang programa para sa ating mga kabataan. Yes. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayin, Daily Tribune. Ma'am, dun sa sa housing po, 423 daw po yung delivered and there's an apparent backlog ng housing projects under 4PH. The revised target kasi is 1.13 million to 3 million housing units by 2028. Attainable pa po ba ito before the term of PBBM ends? Thank you for the phone-in question. Okay, salamat at pinagpupursigihan po ito. Nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin. Pero tandaan natin, ano ba nangyari doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan. Nung dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay, we can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the President? The President has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. None as of the moment. Next question from Ace Romero, Philippine Star. Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin. As part of its statement, what do you say to that? Yun talaga po ang kanila magiging mensahe. Dahil yun ang gusto nila iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Kasi if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati na hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against
Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? Dalawa po. Dalawa po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest. Let us see kung ano po ang susundin na patakaran. Wala pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo. Okay po. Wala nang tanong mula sa MCC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Marami. Ayan mga kababayan, tapos may latest na balita ngayon. May hold departure order na po. Precautionary hold departure order issued versus Estrada, Bunuan and 3 others. Yung mga sangkot po, sabay-sabay na yan na bibitawan ng Marcos administration dito sa mga sangkot sa flood control scandal. At itong mga senador, the Duterte senator na sangkot. The Manila Regional Trial Court has issued a precautionary hold departure order against Senator Jingo Estrada and his correspondents in plunder, a case involving flood control project, including former Public Works and Highway Secretary Manny Bunuan. The Department of Justice said ngayon lang po. In a vibrant message, DOJ spokesperson Polo Martinez said former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, former Regional Director Gerard Opolincia, and former Bulacan District Engineer Henry Alcantara were also covered by the precautionary hold departure order. So isa munang senador, di pa kasama si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. Si Jinggoy pa lang. Martinez said the Manila RTC Branch 52 issued the order against the 5 individuals on February 10, 2026. The court found probable cause to believe that the respondents would depart from the Philippines to evade arrest, sabi po ni Martinez. He also noted that the order does not mean that the pending cases for plunder before the DOJ have already been resolved. Isa-isa na po. Nauna si sa mga senador, nauna si dating Senator Bong Revilla. And this time si Jinggoy. Incumbent senator. Yung mga tawag dito, nangutya sa ating Pangulo. Asa na niya yung mga big fish? O ito na po, sunod-sunod na yan. Kasi nagsabi yung ating Pangulo before Christmas, may due process po tayo na ino-observe. Pero before Christmas, may mga big fish na rin. Si Diskaya, mga kababayan, si Saldico. Si Saldico na charge pero tumakas. Mga kababayan. Hindi pa siya na-charge. Umalis na ng ating bansa at hindi na bumalik. So ito yung inihintay ninyo na mga big fish. Paisa-isa na siya, mga kababayan. Later on, sabay-sabay na yan. Sabi dito, by the term precautionary, it means that before the case is formally filed in court, the judge or the branch 52 of the RTC Manila of the order anticipating the respondents in these plunder cases pending before the DOJ may evade arrest, sabi po ni Martinez. Ayan po mga kababayan ng mga latest na balita ngayon. Ngayon, si Guanzon, yan o. Worry na po ako na pag hindi po tatapos ng may magandang resulta itong pabalik-balik na exchange ng mga sagutan ng ating mga senador at ng embassy ng China. Nag-worry ako na baka maka-affect ito sa trabaho ng around 200,000 na Filipino overseas workers sa Hong Kong. Nagpunta po ako doon at Propaganda po. kamitin ko po yung Di tanggalin nila yung mga Filipino. Natatakot daw siya na baka tanggalin ng mga Chinese employers sa Hong Kong yung mga Filipino nagtatrabaho tulad ng banta ng ambasador
Yan ang banta ng ambasador. Di gawin ninyo. Kumbaga makakuha pa kayo ng mga magagaling na Filipina workers. Magsala, ang mangyari niyan, yung mga Chinese employers ay will go against the Chinese government. Yan mga taga Hong Kong na mga Chinese po, ayaw man sa inyo, sa mainland. Napilitan lang ng itinun-over ng... Di ba? Kasi ang gusto nila, democracy sa Hong Kong. Kaya nga yung may mga Chinese leaders doon, Hong Kong leaders po, binabanatan yung China. Pag ginawa ninyo yan, malamang magrebelde yung mga Chinese na mga taga Hong Kong at lumaban sa inyo. Kasi sino pa yung mag-asikaso sa kanila, mga Chinese employers? Wala na silang magagaling na workers na magtrabaho sa kanilang mga tindahan at maging katulong sa bahay. Mas gusto nilang mga Filipino kasi mababait kaysa Indonesians, Malaysians. Ano pa yung mga nagtatrabaho? Ano pa yung mga nagtatrabaho dyan? From India, yung iba from ano pang mga bansa. Yun ang nagtatrabaho dyan sa Hong Kong. Pero mas gusto ng mga Chinese employers, mga Filipino workers, kasi mababait, masisipag. Ano masasabi ninyo? Naniniwala kayo dyan sa Hong Kong, yung mga kababayan natin, na pwede kayong tanggalin tulad ng sinasabi sa balita ngayon? Yun ang warning ng ng China. O di tanggalin ninyo. Baka pag tinanggal ninyo, maparalyze yung operations ng mga negosyo dyan ng kapwa ninyo, mga Chinese. Paralyze. Di ba? O di yan mangyari. Magagalit sa inyo mismo yung mga Chinese employers. Magagalit sa Chinese government. Nagrebelde yan. Baka ang movements dyan, separatist na. Sabihin ng mga Chinese sa Hong Kong na ibalik na lang kami niya. Gusto namin yung gobyerno ng United Kingdom, yung dati. Yun na lang po muna for now. Bukas naman po. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.